Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta? Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng bagong aralin. Excited na ba kayo na madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Pero bago natin ito talakayin, isa-isahin muna natin ang layunin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang A. Natutukoy ang kaibahan ng siyudad ng Cagayan de Oro mula sa ibang lugar ng Misamis Oriental sa larangan ng kultura at sining. Letter B. Na ilalarawan ng isang bagay na sumisimbolo sa Cagayan de Oro. Letter C. Nasasabi ang kontribusyon nito sa kabuuang kultura ng mga Pilipino. Magbalik-aral muna tayo. Isang munting silid sa nakaraan. Alalahanin natin ang kahulugan ng kultura. Ang kultura ay isang malawak na konsepto. Ito ay maaaring tumutukoy sa kaugalian, tradisyon, paniniwala at gawi ng isang grupo ng tao. Ito rin ay nagsisilbing batayan ng pagkakakilanlan ng isang lipunan at nagbibigay ng kahulugan sa kanilang interaksyon sa isa't isa. Sa madaling salita, ang kultura ay ang kabuuan ng mga kaalaman, sining, batas at moral na nakukuha ng tao bilang kasapi ng lipunan. Mayroon tayong dalawang uri ng kultura, materyal na kultura at di-materyal. Ang materyal na kultura, ito ay mga bagay na nahahawakan natin tulad ng mga gusali, aklat at mga larawan. Ito namang di-material na kultura ay ang mga bagay na hindi natin nahahawakan pero naririnig at nakikita natin tulad ng awit, tula at sayaw. Alam niyo ba kung saan makikita ang Cagayan de Oro? May alam ba kayo tungkol sa Cagayan de Oro? Tuklasin natin ang lugar na tinatawag na The City of Golden Friendship. Ang siyudad ng Cagayan de Oro ay isa sa mga matatawag na highly urbanized city dito sa Mindanao. Panahon pa ng mga Espanyol nang ito'y idineklara bilang kabisera ng segundo distrito ng Misamis na binubuo ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Bukidnon, Lanao, Zamboanga del Norte at hilagang bahagi ng Cotabato. At sa ngayon, ang Cagayan de Oro ang kabisera o kapital ng probinsya ng Misamis Oriental. Ito rin ang sentro ng buong Rehiyon 10, Northern Mindanao o Amihang Mindanao. Malawak ang siyudad ng Cagayan de Oro. Mayroon itong 80 barangay at 40 nito ay numbered barangay sa sentro mismo. Kilala ang mga tao dito sa pagiging bukas palad at palakaibigan kaya tinagurian itong City of Golden Friendship. Tunay na nakakamangha ang kaugalian at kabaitan ng mga Cagayanon pagdating sa pagkamaasikaso at pagkamapagpatuloy. Malaki ang pagpapahalaga nila sa bayanihan, respeto sa matatanda at ang pagiging magiliw sa mga bisita. Ang kultura ng Cagayan de Oro ay pinaghalong impluwensya ng mga lumad, Kristiyano at iba't ibang etnolinguistikong grupo. Kilala rin ang lungsod sa taunang Cagayan Festival tuwing Agosto bilang pagdiriwang sa kapistahan ni Señor San Agustin, ang patron saint ng lungsod. Kasama rito ang street dancing, fluvial parade at iba't ibang cultural shows. Buhay na buhay rin ang sining sa Cagayan de Oro. May mga local artists na gumagawa ng mga makabago at tradisyonal na sining, sayaw at musika na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga Cagayanon. Makikita rin sa syudad ang kauna-unahang folkloric museum sa bansa, ang Xavier University Museo de Oro na naglalaman ng ethnohistory ng Amihang Mindanao, ethnology ng Mindanao at gallery
ni Father Francisco Demetrio S.J. Sa Cagayan de Oro din matatagpuan ang pagawaan ng sikat na pasalubong mula sa Mindanao, ang Vandep Pastel. Malapit din sa puso ng mga Cagayanon ang mga pagkaing binaki, sinuglaw, pinagsamang sinugba o inihaw at kinilaw, at RM, nilagang masiselang parte ng baka. Hitik talaga sa talento at galing ang mga Pilipino. Nakikita ito sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Kaya, nararapat lamang natin itong ipagmalaki, pahalagahan, at bigyan ng pansin. Alam mo ba ang sasakyan ito? Nakakita ka na ba nito? O nakasakay ka na ba dito? Kung hindi pa, halika, sabay-sabay nating tuklasin ang tungkol sa motorela. Yun, pag-aralan naman natin ang sasakyang pinakita ko kanina, ang motorela. Ang motorela ay isang natatanging uri ng pampasaherong sasakyan na pangunahing matatagpuan sa Cagayan de Oro City. At ito rin ay unang ginamit ng mga Cagayanon. Ito ay hango sa mga salitang motor at karitela, isang uri ng makalumang sasakyan sa panahon ng mga Espanyol na hila-hila ng isang kabayo. Matatawag itong sariling bersyon ng mga Cagayanon sa kilalang tricycle ng Pilipinas. Taong 1964 nang irehistro ng inventor nito na si Ginoong Rafael D. Floyrendo Sr. ang patent ng kanyang gawang motorela. Nabigyan naman ito ng patent number na 2243. Ang unang bumili ng gawa ni Ginoong Floyrendo ay mula sa karatigbayan ng Cagayan de Oro, ang Ozamis City. Hanggang sa dumami ang gumagamit nito bilang isang paraan ng transportasyon. Umabot ito sa Visayas at Luzon. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang motorela sa daan. Bagaman hindi ito pwedeng mamasada sa ating national highway, pinahatid ka naman ito sa lugar na gusto mo sa loob mismo ng syudad. Ngayon, may iba't ibang kulay ng tumatakbong motorela na naaayon sa ruta nito. Kasya ang 8 hanggang 9 na pasahero sa loob nito. Mura lang din ang pamasahe dito. Tunay na napakalaki ng impluwensya ng gawa ni Ginoong Floyrendo sa larangan ng transportasyon sa mga lugar sa Pilipinas at sa kultura ng Cagayan de Oro. Tuwing Disyembre, meron ng tinatawag na Paskorela sa syudad. Ito ay isang pagdiriwang at isang taunang kompetisyon kung saan ang mga motorela ay dinidisenyo ayon sa isang partikular na tema sa tuwing Kapaskuhan. Ito ay naglalayong ipagdiwang ang motorela bilang simbolo ng lungsod at magbigay saya sa komunidad. Ngayon naman ay susubukan natin ang inyong mga natutunan. Kumuha ng lapis at papel at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano ang isa sa mga sikat na pagkain na paboritong pasulubong galing sa Mindanao na nabibili sa Cagayan de Oro? Number 2. Ano ang bansag ng mga Pilipino sa siyudad ng Cagayan de Oro? Number 3. Ito ay ang kauna-unahang folkloric museum sa bansa na makikita sa siyudad. Ano ang pagdiriwang sa siyudad na ginaganap tuwing Agosto? Ito ay unang ginawa at ginamit sa siyudad na kalaunan ay naging isa sa mga simbolo ng Cagayan de Oro.
Sino ang nag-imbento ng sariling bersyon ng Cagayan de Oro ng tricycle ng Pilipinas? Paano malalaman ang rota ng isang motorela? Number 8. Ilan ang kasyang pasahero ng motorela? Number 9. Ano ang natatanging pagdiriwang sa syudad tuwing Disyembre para sa mga motorela? At para naman sa number 10, iguhit sa simpleng paraan ang prototype design ng motorela. Nag-enjoy ba kayo sa ating aralin? Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!